ang topic po natin ay pinamagatang po kung tuloy-tuloy na pagbabago. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tuloy-tuloy na pagbabago. Napakahalaga po kasi sa buhay natin may nagaganap na pagbabago. At sa huling panahon, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Book of Revelation, sa huling panahon, yung mabuti ay magpapakabuti, ang banal ay magpapakabanal, ang masama ay magpapakasama, at ang marumi ay magpapakamarumi. So, sabi nga tayo po ay kabilang sa mga taong lumalakad doon sa mabuti, na lalong bumubuti, banal, na lalong pinababanal ng Diyos. So, hindi po tayo doon sa masama na magpapakasama. Kasi dapat nakita natin yung ating takbuhin upang magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy na pagbabago. Kasi kapag hindi mo alam yung takbuhin mo bilang isang mananampalataya ng Diyos, yung po bang magiging buhay mo, wala pong pagbabago. So, tingnan po natin yung binagit po sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17. Ang sabi po dyan, ayan po nakipag-isa. Kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabi niya, kaya't kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Alam niyo po, napakahalaga na ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo. Kasi kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, bibinisan siya ng Diyos ng isang bagong pagkatao. Kaya mula doon, magsisimula yung pagbabago at pagbabago na magaganap sa buhay po ng isang tao. Kasi siya po ay nakipag-isa kay Kristo. At ang sabi po dyan, wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip ito ay napalitan na ng bago. Yung dating buhay po natin, ito ay pinalitan na po ng bago. Kaya nandiyan nga po yung pag-aaral natin yung salitang tuloy-tuloy na pagbabago. Amen po ba doon? Gusto po ba natin yun? Na sa buhay natin, nandun po yung tuloy-tuloy na pagbabago. Kasi yun po yung gusto ng Diyos. Na yung buhay natin mula sa buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, yung buhay natin ay maging kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. At sa pamumuhay po natin, bilang naging tao, may binabanggit po tayo na tatlong bahagi ng pinagmumula ng kasalanan. Yan, tatlong bahagi na pinagmumula ng kasalanan. So tingnan po natin kasi mahirap magbago yung isang tao kung di na alam kung saan magsisimula ng salitang pagbabago at kung paano magbabago yung buhay niya bilang isang tao na nakipag-isa kay Kristo. So, sabi po dyan, may tinatawag po tayong original na kasalanan. Yung po yung minana natin mula po sa pagkakasala po ni Eva saka po ni Adan. Sa Book of Genesis, chapter 2, verse 16, ang sabi po dyan, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bunga kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng puno kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So dito po nagsimula yung salitang unang pagkakasala ng tao. Ito po yung original na kasalanan na minana po ng lahat ng tao. Noong pong si Adan, mula po kay Eva, sila po ay sumuway sa kalooban po ng Diyos. Paano po sila nagkasala? Yun nga po yung panunokso na ginawa po sa kanila ni Satanas. Sa Genesis chapter 3, dito po siya naisulat. Sa Genesis chapter 3, verse 1, basahin ko na lang po, pakinggan natin. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namang kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, sabi po dito, huwag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga,
Diyon ay makakaunawa kayo kayo'y magiging parang Diyos na makakaalam niyon ng mabuti at masama. At kung tutuloy natin yung kwento, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at ito ay kinain. Pagkatapos kinain, ano ang naganap sa buhay po ni Eva sa kanya Adan? Ang sabi po diyan, nagkaroon sila ng pagkaunawa. Matapos kumain nila, nalaman nila na sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga tao ng igos, pinagtali-tali nila ang mga ito. Ginawang palakip sa katawan. Alam niyo po ba, nung hindi po nagkakasala po yung tao, ang alam po lang ng tao ay pawang mabuti. Hindi po nila alam yung masama. Kaya lang, nung pumasok yung kasalanan, nalaman na po nila yung salitang masama. Kasi sabi po ng Bible, huwag ninyong kainin. Kasi yung bunga ng puno kahoy na yan, nagtuturo yan ng mabuti at masama. Kaya nung hindi po sila kumakain, ang alam naman po nila mabuti. Hindi po nila alam yung masama. Kaya lang pumasok yung kasalanan, nung nakita nila na sila po ay sumuway doon sa ipinag-uutos sa kanila ng Diyos. Nakita nila sila pala ay hubad. Doon po pumasok yung salitang kasalanan. Amen po ba daw? Pero hindi po sumuway si Eva, saka po si Adan, wala pong bakit kasalanan po yung tao. Hindi po nila alam yung masama. Ang alam lamang po ng tao ay pawang mabuti. Dahil Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Ang Diyos na kasamaan, walang iba kundi si Satanas. Kaya nung nadaya ni Satanas si Eva, pumasok din po yung salitang kasalanan. Kaya napakabigat nung nangyari nung unang panahon. Kaya mula noon, nasabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang patwid, wala kahit isa. Kaya kung magkasala ang ating mga nilunong si Eva sa si Adan, lahat po ay naging makasalanan. Nabilang po tayo doon na nagmana po ng kasalanan. Pag sinabing lahat, patama siya na kasisilang pa lang, may minana na po siyang kasalanan. Kahit siya po yung pinakamay edad na tao, may minana na siyang kasalanan. At mula po doon sa kasalanan, nasabi po ng Romans chapter 5, verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Nung magkasala si Eva sa kapwa si Adan, sabi po ng Bible, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Kaya yung lahat ng tao sa sanlibutan ay naging makasalanan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya sabi po ng Bible, ang kapayawan ng kasalanan ay kamatayan. Dapat yung tao, kung nilikha ng Diyos yung tao, hindi na po siya dapat mamatay. Makakasama na po siya ng Diyos ang halamanan po ng Eden. Kaya lang, nung pumasok yung kasalanan, pumasok din po yung salitang kamatayan. Kaya po yung mga tao, namamatay po ngayon physically. At yung salitang pangalawang kamatayan, yun po yung kamatayan spiritual. Na yung kaluluwa ng tao ay pupunta doon sa Hades o sa daigdig ng mga patay. Kaya may nagaganap po na ikalawang kamatayan dahil sa bunga po ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lumaganap yung kamatayan. Kaya lahat ng tao ay namamatay. Nasa salimutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit, kung walang kautusan, ang kasalanan ay di tinuturing na kasalanan. So, before, diba? Gayun man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga tao hindi nagkasala, tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ang anyo na darating. So, makita natin dyan, sa pamamagitan ng isang tao na nagkasala, pumasok po yung kasalanan. At mula po doon sa kasalanan, pumasok po yung salitang kamatayan. Kaya yun po yung minanang kasalanan ng buhay po ng isang tao. Na yan po yung unang, sabi nga, pinuhos ng ating Panginoon Jesus nung siya ay namatay sa krus po ng Kalbaryo. Yung kasalanan po ng sanlibutan. Kaya mapapansin po natin sa John chapter 1, sabi niya po doon, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng
sanlibutan. Kasi yung sanlibutan po yung nagkasala, kaya dahil sa pagmamahal po ng Diyos, isinugo po niya yung ating Panginoon Jesus na siya po yung tumubos at nagpapatawad ng kasalanan po ng sanlibutan. Kaya yun po yung unang kasalanan, yun po yung original sin na nagkasala po yung ating nilunong si Eva sa si Adan. Pangalawa, yun po yung sinasabi nating minanang kasalanan. Ano po ba yung mga minanang kasalanan po natin? Sa book of Exodus, pasilin po natin ito, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto, na nagpanaya sa iyo mula sa pagkahalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig, upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuhan, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapalibugbuing Diyos. Ang kasalanan, sabi dito, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Pasilin natin, yung kasalanan ng magulang mo nung siya ay sumamba sa Diyos-Diyosan at hindi kumilala sa Diyos, dumadali po ito mula ikatlo hanggang ikaapat na saling lahi. Kaya tayo po may minanang kasalanan sa kasalanan ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola. Yun po yung dumaloy sa buhay natin. At maging sa panahon ni Joshua, hinamon po niya yung mga tao. Sa Joshua 24. Sabi niya diyan kasi, noong mga panahon na yun, yung mga tao, ayaw po talaga maglingkod pa sa Diyos eh. Sabi niya, at kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga niluno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain ng inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. So yun po kasi yung minanang kasalanan natin. Kaya sabi po ng mga naunang mga magulang natin, sabi niya, dito na ako yung pinanganak, dito na ako mamamatay. Kasi yun po yung minana niya sa nanay niya na paniniwala at pananampalataya. Ang tanong doon, tama po ba siya? Kung tama, maganda. Pero kapag hindi tama yung pananampalataya na mamanahin mo din po yung sabi nga ng Biblia na kasalanan na ginawa ng iyong mga magulang sa paningin po ng Diyos. Kaya may minanang kasalanan po tayo sa ating mga magulang doon. Kasi hindi pa po sila nagbabasa ng Bible noon eh. Hindi po nila alam yung tamang paniniwala, hindi po nila alam yung tamang pananampalataya sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dahil ito yung kanilang kinabulatan, ito po yung kanilang kinaharisnan, so ito na po yung kanilang kinilan, ito na po yung kanilang sinundan, ito na po yung kanilang pinanampalatayanan. Di ba tayo, ganun din po tayo noon. Dahil yun po yung ipinamana po ng ating mga magulang. Sabi ko nga noong, ako ay hindi pa nakapagbasa at hindi pa kumilala tumanggap sa Panginoon Jesus. Kabilang din po ako noon na sabi po, bata pa lang kami. Sinasama lang po kami sa mga ng aming magulang na namamanata doon sa Cabiao. 3 araw po kami doon. 2 Pias, KPS lahat, tapos kinabukasan pa yung uwi. Dito po sa barangay po natin noon, halos nagpupunta doon. Pagka po naghapot, isang pa. Kaya yung mga bahay dito, konti na lang po yung nakatira. Bakit po ganun yung ginagawa po nila? Ginagawa po namin. Kasi yun po yung aming minanang kasalanan. Kaya si Moises, sabi niya, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuhan. Yung bang Diyos ng inyong mga magulang o yung Diyos na nasa inyong barangay. Kailangan bilang isang mananampalataya po ng Diyos, tayo na po yung makalaya sa ganitong paniniwala. Kumbaga sa loob, may pagbabago na nagaganap sa aming buhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Amen mo ba naman? O baka po kami minsan ay nakikisama pa. Alam niyo po, sabi po ng Bible, yun po yung, kung babalikan natin yung Exodus, sinisingil po ito ng Diyos mula ikatlo hanggang ika-4 na saling lahi. So, hindi lang po pala ikaw yung nagkasala, pati yung susunod na generation mo ay magkakasala. At sisingilin po ng Diyos.
So, ano ba yung kasalanan na minana natin sa buhay natin? Sabi po dyan, nung hindi pa tayo mananampalataya ng Diyos, sabi po dyan sa Corinthian, ni Apostol Pablo, hindi ba niyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangano niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait, ng kapwa o mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pamamagitan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Tingnan lamang po natin itong 11. Sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal na Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So sabi ni Apostol Pablo, yan po yung dati nating buhay. Minana natin yan. Kasi nung hindi pa po tayo mananampalataya, buhay po natin talaga yan eh. Kaya lang, mahalaga sa buhay po natin, tayo na po yung makalaya sa ganyang kasalanan. So balikan po natin sa 9, sabi po dyan. Ulitin po natin yung 9. Para tingnan po natin kung saan po tayo dapat na magkaroon po ng tuloy-tuloy na pagbabago. Kasi bilang mga mananampalataya ng Diyos, yamang tayo po nakipag-isa na kay Kristo, binigyan ako ng bagong pagkatao, dapat makita natin kung alin po yung dapat na mabago na sa buhay natin at makita na po sa atin yung totoong pagbabago. Amen po ba doon? Ano po ba yung dapat na mabago na sa atin? Sabi niya, hindi ba niyo alam na ang mga makasalanan ay wala ng bahagi sa kaharian ng Diyos? Yaman tayo po ay tinubos na ng Diyos. Sabi niya dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Kasi ito po yung kalagayan po ng tao. Dinadaya po natin yung ating sarili. Sabi po ng iba, nagbubulag-bulagan. Alam naman po natin yung tama, dinadaya po natin yung ating sarili. So ito po ay paalala sa atin ng Diyos na dapat na po tayo makalaya sa ganitong sistema po ng pamumuhay. Ano po ba yung pamumuhay na hindi kalugod sa Diyos? Una, ang mga nakikiapid. So, tayo po, bilang mga mananampalataya ng Diyos, sinisikap natin na maging tama at maging maayos yung sistema po ng ating pamumuhay. Pangalawa, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung baga sabi po ng mga kapatid natin noon, ang sabi po nila ito daw po ay mga mortal sin. O sabi nga, matinding kasalanan sa paningin po ng Diyos. Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, ano pa, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. So, sa panahon po natin ngayon, dahil yung pasama po ng pasama na po yung mundo, ito po ay ginagawa na po talaga. Bagamat doon, ginagawa na. Nung ginunaw po ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah, yung mga tao noon ayaw na po makipagtalik sa kapwa. Yung babae ayaw na makipagtalik sa lalaki, yung lalaki ayaw na makipagtalik sa babae. Ang ginagawa po noon talaga matindi na po. Kaya ang ginawa po ng Diyos, ginunaw po niya yung Sodoma. Tinupok niya sa pamamagitan po ng apoy. Kaya napakahalaga na makita natin kung ano yung mga bagay na dapat na mabago sa buhay natin. Kaya kapag po ang isang tao talaga ay nakipag-isa kay Kristo, kung dati kang bakla, kung dati kang tomboy, binabago ng Diyos yung buhay po ng isang tao. Di ba? So, nakakaroon na po ba kayo ng gano'n mga katotoo? Dati sabi niya ako'y ganito, pero nung ako ay binago ng Diyos, eto na ako sa inyo. Ano ba? Yung mga magnanakaw. So, hindi po kalooban ng Diyos na tayo po yung maging magnanakaw. Ano pa? Sakim. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po yung maging sakim. Amen po ba doon? Kung dati sakim ka, ngayon hindi na. Kung dati magnanakaw ka, ngayon hindi na. Ano pa? Naglalasing. Wala na po siguro naglalasing dito. Amen po ba doon sa mga lalaki? O mga babae? Isa kasi, ang naglalasing ngayon, hindi lang lalaki, pati babae naglalasing. Sabi po ng iba, Pastor, bakit si Kristo gumawa ng anak? Yung ginawa anak ni Kristo, hindi po siya nakakalasing.
Hindi siya nakakasira ng buhay ng isang tao, kundi ang sabi po nila, nakakasama. Hindi sila nalasing. Ano ba? Nalalait ng kapwa. Wala tayong karapatan na laitin po natin yung ating kapwa. Kung minsan po kasi ito yung kahinaan po ng tao. Gumanda lang na konti yung buhay ng tao, ang tingin niya sa kanyang kapwa ay napakababa niya. So, lagi nating tatandaan, pantay-pantay lamang po tayo. Tayo po lahat ay tumatapak pa rin po sa lupa. Wala pong, dahil masenso yung buhay mo, yung dinadaanan po nakataas. Hindi naman po ganun, di ba? So, hindi natin alam, baka gumulong po yung gulong ng buhay. Baka ikaw ay na nasa taas, biglang gumulong yung buhay, ikaw po ay bumaba. So, hindi po kalooban ng Diyos yun. Pandaraya o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible, balikan mo lang, ang sino mga nakipag-isa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at ngayon ay mga bawang binago na. So, kinakailangan mawala na daw po sa atin yung dati po nating buhay. Amen po ba doon? Yun naman po talaga yung buhay natin doon eh. Sabi ko, sino ba dito yung hindi dumaan sa paglalasing? Sino ba yung hindi dumaan dito sa, sabi nga, kumisan, nandadaya ka? Di ba? O ano pa, yung nananain, nanakaw. Normal po yan kapag po yung tao ay hindi pa totoong mananampalataya po ng Diyos. Pero kapag yung tao ay totoong mananampalataya ng Diyos, nandun po na, binabago na po tayo ng Diyos. Sabi ko nga, tuloy-tuloy na pagbabago. Amen po ba doon? Kasi nandiyan na po yung Holy Spirit na nagsasabi sa iyo, anak, huwag mong gagawin yan. Hindi kalooban ng Diyos ang mga bagay na yan. Yung mga tao, yung mga tao totoo nakipag-isa kay Kristo. Pero kapag yung tao hindi totoo nakipag-isa kay Kristo, wala po siya Holy Spirit na tinanggap sa Diyos na nagsasabing mali yung mga bagay na ginagawa niya. Kasi gusto ng Diyos, doon tayo sa, in the last day, yung mabuti, magpapaka-buti. Yung banal, magpapaka-banal pa. Hindi po yung wala pong pagbabago. So, tingnan po natin yung kabutihan ng Diyos. So, ang sabi po ng Bible, so Romans 5:6. So, tingnan po natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Para patuloy natin pasalamatan yung kabutihan ng Diyos. Sabi niya sa Romans 5:6, sapagkat noong tayo may hihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga pagsalanan. Mahirap mangyaring ialay ni Luman ang kanyang buhay alang-alang sa isang tao matuwid. Kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang tao mabuti. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayong bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So, makita natin yung kabutihan ng Diyos. Nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, ang sabi dito ng Biblia, siya po ay pinadama ng Diyos, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Kaya nung si Kristo ay namatay, at nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo po lubos at pinatawad na po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang sabi po dito, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaya yung salita dito nakipag-isa kay Kristo, siya po yung taong pinawalang sala. Ibig sabihin, kabilang ka sa mga taong tinubos, pinatawad ng ating Panginoon. Kaya yung unang kasalanan mo, yung original sin, yung minanang kasalanan mo, kabilang po ito sa mga pinatawad at tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak.
At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Yun po yung katiyakan sa buhay po natin. Ito po yung mga, sabi ko na original na kasalanan at minanang kasalanan, ito po ay tinubos na. Pinatawan na po ng ating Panginoon nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. At mula doon, ikaw na po ay isang bago ng nilalang. Ang tanong po ngayon, Pastor, paano ngayon? Meron pa ganito mga sitwasyon ng buhay ko. So, yun po yung dapat nating, sabi nga, sa tulong at biyaya ng Diyos, mapagtagumpayan po natin ito sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Kasi, kaya ka lang mababago dahil si Kristo ang magbabago sa buhay ko. Maliban na si Kristo ay nasa puso at buhay ng tao, wala siyang karapatan na mabago yung kanyang buhay. Kaya nga po tayo ay idinadako ng Diyos sa kanyang gawain upang maunawaan natin at malaman natin kung paano tayo dapat babago sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kaya pinaunawa dito ni Apostol Pablo dahil sa pagmamahal po sa atin ng Diyos, sabi nga mismo yung ating Panginoon Jesus ang ibinigay niya. At tanong po kasi kuminsan, lagi po sinasabi ng mga tao, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya magbago. Hindi ko talaga kaya magbago. Ang kaya lang magbago sa iyo, walang iba kundi yung Panginoong Jesus. At paano ito magaganap sa buhay mo? Kailangan isuko natin sa Diyos. Yung kahinaan natin na binana natin mga pagkakasan. At yung iba, sabi po nila, kapag gusto, may paraan. Sabi po ba ito? Talagang ayaw ba ng bandaya? Ano yung buhay mo na maging tapat? Kasi kapag nailagay sa puso mo, nasa isip mo yung tama, yun po yung gagawin mo. Tama po ba yan? Amen. Ang nakita kong bagay dito na sinabi po ni Apostol Pablo, huwag na kayo umayon sa takbo ng mundo ito. Pagbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ang una daw po mabago, upang masunod natin yung kalooban ng Diyos, magbago daw po tayo ng diwa at pag-iisip. Upang malaman ninyo kung ano ang tama at mabuti at nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Amen. Kapag nabago po yung takbo ng ating kaisipan, mababago po yung takbo ng ating buhay. Kapag alam mo na hindi kalooban ng Diyos itong mga bagay na ito, na nakalagay sa puso mo, sa isip mo, hindi mo na ito gagawin. Kapag alam mo ito yung mabuti at kalooban ng Diyos, ito yung dapat mong gawin, ito po ang iyong gagawin. Sa pagmamahal mo sa atin ng Diyos, sabi nga, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit pinagap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So, yakang tayo ay binilang at tinawag na kaibigan ng Diyos. Dapat bilang kaibigan ng Diyos, wag po natin gagawin yung mga bagay na makakasama sa ating kaibigan. Walang iba kundi po yung Diyos. Amen? Yung totoong magkaibigan, nagtutulungan, nagmamalasakitan, nagmamahalan, lahat ng bagay na maganda, ginagawa. Bakit? Kasi nagmamahalan sila bilang magkaibigan. So dati tayo ay kinakukuha ng Diyos, kayo po ay ibinilang ng mga kaibigan ng Diyos. At yaman tayo mga kaibigan, sikapin po natin, gawin po natin ng tama at mabuti at nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Amen! So, pangalawa, yun nga po yung original sin. Yung una, pangalawa, binana ng kasalanan. Pangatlo, yung sariling nagagawang kasalanan. So, ano po ba yung mga nagagawa natin kasalanan na dapat na mawala sa buhay po natin? So, tingnan po natin si Apostol Pablo sa book of Ephesians. Sabi niya dito, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na nasa Kanya. Sabi niya dito, napakinggan at natutunan. Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo, iiwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ubawi na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. So, yaman tayo po ay minahal na po ng Diyos. Sabi po dyan ni Apostol Pablo, iiwanan na ninyo ang dating pamumuhay, ubawi na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos na hahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sabi dito, yaman tayo ay na-born again na. Sabi dito, isuot
ay ang bagong pagkatao. Yung bago na ibinigay sa atin ng Diyos, yun daw po yung isuot na po natin. Amen. Sabi niya, isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kasi pumasok lamang po yung paggawa ng masama nung pumasok po yung kasalanan. So dahil tayo po tinubos na po ng Diyos sa kasalanan, ang dapat maging buhay natin ngayon, yung mga bagay na mabuti at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Kasi tinubos ka na ng Diyos pinatawad ka na, nilinis ka na sa iyong kasalanan. Kaya yung dating original na pagkalikha ng Diyos kay Eva at kay Adan, yun po yung dapat na atin pong maging ipabuhay. Yung kasalanan, sabi po dito ng Bible, paano po natin ito ipamumuhay? Ang sabi diyan, sa sumunod na talata, 25 ba? Dahil dito, sabi niya yan, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Kung dati, lagi tayo nagsisinungaling, itakwil na po natin yan. Amen. Pastor, madalang nila. Pag po sinabing itakwil, mawala na po sa buhay natin sa pagsisinungaling. Kasi hindi po kalooban ng Diyos na manatili po tayo sa salitang pagsisinungaling. Kasi alam naman po natin yan, yung po yung sinasabi ko, tayo na po yung gumagawa po ng pagkakasala. Desisyon na po natin yan. Yamang tayo po ay pinatawad na po ng Diyos. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo sa atin, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Kasi yung po yung dati natin buhay. Pwede mo naman sabihin po ano yung tama at mabuti. Bakit ka magsisinungaling? Kasi daya po yun ng kaaway. Ano ba? At tayong lahat ay magsabi na ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Magsalita ka na po ng tama, totoo. Kasi yung tao, nung tayo, kapag hindi pa totoong tao yung tao, sabi po nila, madaling maging tao, kaya naman mahirap pagpakatao. Kapag tayo, dahil tayo po ay totoong tao na nakipag-isa kay Kristo, magsasalita na po tayo ng totoo. Amen po ba doon? Alam niyo po, napakahirap sa buhay ng tao na hindi maniwala sa iyo yung kapwa mo. Nagsasabi ka na ng totoo, ayaw pang maniwala. Ang napakaganda daw po sa buhay ng tao, kapag nagsalita ka, naniniwala po yung tao. Yun po ba ang ganito? Alam po kapag si sister ang nagkwento, totoo yan. Kasi ano yan born again yan. Binago na ng Diyos yan. Dati siya sinungaling, pero ngayon hindi na. O, baliktawin po natin. Kapag si sister ang nagkwento, Marites yan. Tapos sasabihin ng isa, di ba ikaw na ganyan? Hindi na pala ikatotoo yan. Napakayang po nun, di ba? Kaya lamang tayo ay binago na po ng Diyos at binilisan ng bagong pagkatao. Kung dati po tayo sinungaling, ngayon hindi na po tayo sinungaling. Amen po ba doon? Kung sabihin na po natin, panalaman na pastor. Kapag at talagang buhay at kamatay, ganun po ba? Si alam niyo po ba si Daniel? Nanindigan po siya. Si Sadrach, Meshach, and Abednego, nanindigan po sila, buhay at kamatay. Pero alam niyo po, hindi sila pinabayaan po ng Diyos. Nagpakatotoo po sila. Alam niyo po, kapag tayo naging totoo din po yung Diyos. Kanya mga salita, mga pangako. Amen. Ano pa? Sabi dito, kung magagalit na kayo, iwasan ninyo kayo magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Amen. Kung magagalit, pwede ka naman magalit. Hindi na po sinabi ng Bible, huwag ka magalit Sabi niya, iwasan mo magkasala. Kasi kapag nagalit po yung tao, minsan, patibibig, nagsasalita ng hindi tama. So, pwede mo pagalitan yung tao kasi mahal mo po siya. Ano yung anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kaya ka nagagalit kasi mahal mo po sila. Pero hindi ka nagsasalita ng mga pangit na salita. At kung nagkasala ka man, sabi ng Bible, huwag mong hayaan lubugan ng araw. Humingi ka na po ng tawad at ikaw mo ay nakapag-patawad na. Ano ba? Sabi pa po dyan, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang tiyan.
Alam niyo po ba yung job? Gusto niya talaga magkasala ka, tuksuin ka. Kasi yun na lang po talaga yung magagawa niyo kasi anak ka na ng Diyos eh. Tinutukso ka na lang talaga. Kaya kapag nagpatukso ka, yun, may pagkakataon po na makagawa ka ng pagkakasala. Kaya sabi po ng kanta, tukso, layuan. Alam niyo po, hindi po lalayo po yung tukso, lalapit yung tukso. Ang gagawin po, tukso, lalayo ako sa inyo. Ganun po. Amen. Kasi yung tukso namin, lumalapit po yan eh. Baka magkasala ka. Ano pa? Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sarili niya ikabubuhay at makatulong sa mga nakakailangan. Kasi po, naging ka na. Binagawa ko ng Diyos dahil magnanakaw ka, hindi na yun. Amen po ba doon? Ano pa? Sige, tuloy po tayo. Lapit na matapos. Huwag gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang mapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ito daw po yung kahilaan po ng tao, yung gumamit ng masakit na salita. Para may padama po niya yung kanyang sama ng loob, pinanakit. So sabi po ng Bible, huwag daw po tayong gumamit ng mga salitang hindi papakipakinabag sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sapagat ito po ay hindi po kalooban ng Diyos. Sabi niya, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang mapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ano ba yung masamang salita na nagpapahina sa buhay ng tao? Ba, yung anak mo, hindi ka kasi makanyan ka. Ibig na palakasin po natin yung loob ng ating mga anak, pinahihina po natin. Dahil sa paggamit natin ng hindi tamang salita. Ibig na iangat mo, hindi mo pa. Kaya yung asawa mo, ibig na, ano mo yan? Konting sipag lang. Tsaga lang. Asenso ka din. Kung ang sinabi mo, ikaw kasi tamad ka. Ikaw kasi lang. Ibig na yung asawa mo, iangat mo, binagsak mo pa. Ano po yung magiging pakinabang doon? Wala. Kaya, yun daw pong mga salita, sabi po dyan sa huling talata, sabi dito, yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang mapagdulot ng mabuti sa mga taong makakawin. Yung kapag nagsalita ka, yung tao na nangihina, lalakas. Amen! Bawa, nangihina na yung anak mo. Palakasin mo. Tulungan mo. Amen po ba ito? Bawa, malapit na po siya sumuko. Anak, kaya mo yan. Tsaga na. Gagawain ka din. Amen. Nangihina na nga eh. Ay, suko na ako. Ayaw mo na talaga. Hindi. Kaya mo yan. May pakinabang, di ba? At ako, kaya sa asawang babae. Hindi talaga mga magluto. Tsaga na, magluto. Ay, matututo ka din magluto. Di ba? Dahil hindi siya natuto talaga magluto. Encourage po natin sila. Ano ba? So, huwag kayong gumamit ng masamang salita. Yan. Napalakas ay dudulot ng nakakawinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatang ng Diyos sa inyo. Katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Ano pa? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot. Alisin daw po natin ito ha. Alisin. Pag sinabing alisin, mawala na po. Bagawad yan po talaga yung pagkatawag po natin. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot. Galit. Huwag na kayong mambubulyaw, malalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at bawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alisin na po natin yung mga hindi maganda. At ang ilagay natin sa puso natin, sabi nga, tayo po'y maging mabait, maawain, magpatawad, at kung paano tayo pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo. And last verse, sabi niya dito, kaya, nasabi po dyan, sa last verse, sa 1 Peter. 1 Peter 1:15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Sa 1 Peter, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong
magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagat nasusulat, magpakabanal kayo sapagat ako ay banal. So sa buhay po natin, ito po yung tuloy-tuloy na pagbabago hanggang sa tayo po ay maging katulad ni Kristo. Amen po ba doon? Yamang tayo ay tinubos, pinatawad na po ng Diyos, pinilisan ng bagong pagkatao, yun daw po yung dapat makita sa buhay po ng bawat isa sa atin.